Maraming salamat Lord God sa oras na ito. Muli Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili. Wala po akong aring magagawa Lord kung wala po kayo. Kaya patawarin mo po ako Lord kung saan po ako nagkakamali. Maging sa isip man, salita, nakita sa aking mata, narinig sa aking tainga Lord Jesus, nasambit sa aking bibig Panginoon. Gamitin mo lamang po ako Lord, maging daluyan na iyong pagpapala. Ibin ang iyong salita ngayon Lord Jesus, hallelujah, na ito po'y titimo sa aming mga puso at kami pong maisabuhay o Lord God. Maging ang inyong lingkod na gagamitin o God. Hallelujah. Anumang distraction ngayon, O Panginoon, ngayon pa lamang sinasaway po namin sa pangalan mo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Gamitin mo lamang po ako, Lord, ayon sa inyong kalooban lamang, Panginoon. Hallelujah, na hindi po sariling emotion, pagkus sa iyo po, Panginoon, manggaling ang bawat bigkasin ko, Lord, na salita. Hallelujah. Ito man ay rebuke, reproof, encouragement, Panginoon. Mari mo pong buksan ang aming spiritual na puso at ito po'y silyuhan mo, Panginoon, upang hindi po ito nakawin ni numan, O Lord Jesus. Hallelujah. Anumang mga kabigatan sa aking mga kapatiran ngayon, O Lord God. Hallelujah. Alisin mo nawa lahat, Panginoon. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa inyong harapan, O Lord Jesus. Hallelujah. We claim victory, Lord, sa pangalan mo. In Jesus' name, we pray. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Ako po ba'y narinig pa ninyo? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. No? Salamat po Ate Mary Jane at salamat po sa ating lahat mga kapatid na this coming 28 po ang devotional ay 5 years na po mga kapatid, no? Hallelujah, salamat sa Panginoon. And isa din po tayo dito na ginagamit ni Lord mga kapatid, lalo na sa ating advisor na wala po siyang sawang sumusuporta sa gawain ni Lord, no? Sa ating mga pastor, Pastor Jemuel, Pastor Jury, Pastor John Gupid. Happy 5 years mga kapatid, this coming 28 mga kapatid, no? Hallelujah, siguro pagkakataon po ito na marinig po natin ang salita na ito dahil po ay paalala po ito ng ating Panginoon. Ang topic for today mga kapatid, Agent of Perfection. Hallelujah. Agent of Perfection mga kapatid, kung tawagin natin perfection, praise God, hallelujah, mamuhay tayo, no, na may katotohanan, perfect yun is. Kailangan maging perfect yung ating paglilingkod sa Diyos. Hindi pa man tayo ngayon perfect, kaya nga mayroong salita ng Diyos na nagtuturo sa atin para tayo po'y sumunod sa Kanya mga kapatid. Kaya sabi nga ni Apostol Paul mga kapatid sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng mga kasulatan na kinakansihan ng Diyos ay mapakinabang din naman sa pagtuturo, sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikakatuto na nasa katuwiran. Amen? Upang ang tao, sa 7:10, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, turuang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Pinaka-importante mga kapatid, hallelujah, na tinuturuan tayo ng mabuti. No? Kung ako man ay nagtuturo ngayon, ako una ang tinuturuan ni Lord sa oras na ito mga kapatid. Amen? Kung medyo man ay yung salita natin mga kapatid, masakit, mabigat mga kapatid, praise God, tanggapin po natin. Dahil ito po is God's words mga kapatid. God's words, hallelujah, na para po sa atin, para idikdik po sa atin ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, going to perfection po tayo. Amen? Hallelujah. Minsan sa ating mga baguhan pa lang, itong mensahe na ito para po ito sa mga mananampalataya na. Para po ito sa mga tao na nandoon na sa church, mga kapatid, no? Hindi pa po ito sa new beginning. Pero kung mayroon mang new beginning dito, bago pa lang nakakilala sa ating Panginoon, makinig lang po tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Agent of perfection mga kapatid, ito pong number 1, God's words. Amen? Ito pong salita ng Diyos mga kapatid, ito pong nakapag-perfect sa atin. Dahil tinutuwid po tayo, hallelujah, sa pamagitan ng kanyang mga salita. Di ba pag meron tayong nagawa ng mga hindi maganda sa harap ng ating Panginoon, merong salita ng Diyos mga kapatid na tinutuwid tayo. At tayo po ay na-rebuke mga kapatid. Napakaganda po sa isang tao na ma-rebuke po tayo kasi kung walang taong nag-rebuke sa atin, siguro mananatili tayo doon sa kasalanan na yun, mga kapatid. Kaya sabi nga sa salita ng Diyos, hallelujah, sabi nga sa Jeremiah, niya prophet Jeremiah mga kapatid, doon sa na-memorize ko yun kahapon ba? Iwan ko ngayon kung na-memorize pa. Okay. Sabi pa nga doon ni Prophet Jeremiah chapter 10 verse 24 mga kapatid na, O Panginoon, no? Sawayin mo ako sa pamagitan ng inyong
Ano ba 'tong mga kapatid, sa pamagitan ng kahatulan at nawa wag sa inyong galit, 'di ba? Praise God. Kaya kung tayo po mga kapatid is nakoreksyonan sa mga salita ng Diyos, sino-sino ba naman yung gagamitin ni Lord na tayo po ay tinutuwid mga kapatid. Ibig sabihin doon mga kapatid, tinutuwid lang po tayo ng ating Panginoon. Dahil nais ng Panginoon na tayo po mga kapatid ay lumakad, no, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang gusto mga kapatid. Kaya kung tayo man ay tinutuwid ni Lord, hallelujah, wag po tayong magalit at wag po tayong tinatawag mga kapatid na maglungkot-lungkot. Magpasalamat nga tayo kasi meron pong nagtutuwid sa atin. Amen? Hallelujah. Napakaganda mga kapatid na may magtutuwid sa atin. Kaya ang ating key verse mga kapatid, hallelujah, na sinasabi dito, praise God, na ang salita ng Diyos ay may pakinabang sa pagtutuwid. Open rebuke is better than secret love. Kaysa nagmahal ka nga, pero yung mga mali ng minamahal mo, hindi mo siya sinasaway, hindi yung totoong pagmamahal mga kapatid. Dahil ang totoong pagmamahal mga kapatid, sinasaway talaga yung mga mali na ginagawa. Praise God. Pero tayo dito, alam ko po na hindi na po tayo nang lumalakad sa mga mali mga kapatid, no? Hallelujah. Sabi nga doon sa ating key verse mga kapatid, ang lahat ng mga kasulatan na kinansihan ng Diyos sa pamagitan o sa pakikinabangan o mapapakinabangan din naman sa pagtuturo sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikakatuto, sa nasa katuwiran. Praise God. All scripture is given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness mga kapatid. Hallelujah. Napakaganda sa ating lahat mga kapatid na maturuan tayo sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Dito po mga kapatid, ang God's words, ito pong makapag-perfect sa atin. Ang God's words mga kapatid, yun pong salita ng Panginoon na itinutuwid po tayo. Praise God, hallelujah. Like na lang sa ating binabasa mga kapatid sa Galatia. Ano po doon ang nababasa natin sa Galatia mga kapatid? Na pagtutuwid sa atin, di ba? Hallelujah. Praise God. Okay, babasahin ko lang po. Sample po ito mga kapatid. Sa Galatians mga kapatid, mayroon po ditong pagtutuwid sa mga Kristiyano. Sa mga mananampalataya mga kapatid na akala natin dati is okay lang, no? Akala natin okay lang. Pero dahil sa God's word, hallelujah, na ating napakinggan mga kapatid, hallelujah, unti-unti tayong napagtanto nating mali pala yung ating ginagawa. Amen? Sabi pa nga doon mga kapatid, ito God's words. Dito po tayo, number 1 mga kapatid, God's words, agent of perfection. Ito po ang ating topic. And number 1, God's words. Ang God's words mga kapatid, yun pong nagtutuwid sa atin. Hinahayag po ang ating mga kasalanan. Like sa Galatians chapter 6, mga kapatid, verse hallelujah, Galatians chapter 5 verse 19, mga kapatid, sabi doon, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Ito po mga kapatid, hayag po dito sa salita ng Diyos, hallelujah, na hindi po ito kaya-aya sa ating Panginoon. Number 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga panidibugho, praise God, paninibugho, mga pagkaalitan, mga pagkampi-kampi, mga pagbahabahagi, mga hidwaang pananampalataya. 21. Mga kapananghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa bagay na ito ay aking ipinapangunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pag-alala nung una sa inyo, hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin dito sa salita ng Diyos, mga kapatid? Amen? Hallelujah! Hayag sa mga gawa ng laman, mga kapatid. Itong laman natin, mga kapatid, kailangan po natin itong ibigay ni Lord. Lord, itong kahinaan ko, itong laman ko, kapatid, di ba? Hallelujah! Ito po, mga kapatid, yung God's Word. Ito po ang dapat natin nakainin. Ito po ang dapat natin ialmusal. Amen? Praise God. Hallelujah. Napakaganda kasi mga kapatid, kung tayo po'y naglilingkod sa Diyos. Amen? Na merong salita ng Diyos. Hallelujah. Dahil kinukurik tayo. Diba?
Nung dati, tinatawag mahilig kang makipagtalo. Amen? Nagtatanim kayo ng galit, maninibugho kayo, mga kapatid. Amen? Nagkabahagi, mayroon tayong tinatawag, mga kapatid, na karumihang kalibugan. Ano yung karumihan, mga kapatid? No, naalala ko yung word of God na binahagi ni Ate Ruth, yung addiction sa sexual or ano ba yun, mga fornication na tinitingnan natin sa social media. Wala naman siguro yan dito. Hallelujah. Na meron tayong na-addict tayo. Hindi tayo makatulog pag hindi tayo makakita sa mga ganun na may mga lalaking ganun, mga kapatid, no? Addiction po yan, mga kapatid, sa ating laman. Amen. Pero wala po yata yan dito, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Yun po, mga kapatid, ay dahil sa salita ng Diyos o God's words, binabago tayo. Amen? Binabago tayo at ating nalalaman na mali pala itong ginagawa ko. Doon natin napagtanto, mga kapatid, dahil sa salita ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, the agent of perfection is God's words, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, hallelujah, yun po ang nagtuturo sa atin para tayo makalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang salita ng Diyos, ma-rebuke man tayo, thank you, Lord. Hallelujah. Doon ka magtaka, mga kapatid, na kahit mali na ang ating mga ginagawa, ay walang nag-correct sa atin. Doon tayo mag-question, hallelujah, na wala na tayong, hindi na tayo na-correctionan. Ano na ba to? Amen. Doon na tayo, mga kapatid, na masasabi natin, hallelujah, tama pa kaya ako? No? Praise God. Kaya salamat sa God's words, hallelujah, na tayo po'y kinukorek, tinatama, ini-street tayo, mga kapatid. Amen. Sabi pa nga niya sa Roma chapter 10 verse 17, hallelujah, kaya nga ang paniniwalay ng galing sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya doon, mga kapatid, ang salita ng Diyos po, yun po ang nagpapalinis sa atin. Amen? Hallelujah. Marami ngayon, mga kapatid, na mga tao. Amen? Hallelujah, na nandito pa, namumuhay paghapon sa mga kahalayan. Hallelujah. Pagtatanim ng galit, pagsamba ng Diyos, pagkukulam, mga pagtanim, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga pagpanibugho. Anong tawag dito? Yung mga silos. Magsiselos pa rin, mga kapatid. Alam nyo ba? Hallelujah, si Cain pinatay ni si Abel dahil yun sa inggit at silos, mga kapatid. Kung meron pa ito sa atin, hallelujah, tanggalin na po natin ito, kay ito, mga kapatid, makapatay ni. Amen? Hallelujah, hindi po natin pwedeng sabihin, hallelujah, na ay hindi ako magsisilos, paninibugho, mga kapatid. Ito po ay gawa ng laman po ito, mga kapatid. No? Hallelujah, ang sabi nga, doon kay Cain, mga kapatid, hinahanap siya ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, Cain, saan na yung kapatid mo? Bakit ako ba tagabantay ng inyong ng aking kapatid? Pero alam ni Lord na pinatay na niya dahil nga nagsiselos, mga kapatid. Kaya, hallelujah, ang selos po mula pa nung una. Kaya hindi po natin yan ipagkait na ngayon, hallelujah, meron pa pong mga tao na inggitin, mga kapatid. Pero tandaan po natin, mga kapatid, hallelujah, na hindi po yan nakakatulong sa ating pananampalataya. No? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, paninibugho, mga kabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya. Praise God. Ito po, mga kapatid, alisin natin ito sa ating buhay, sa ating puso, sa ating anuman, mga kapatid, dahil hindi po ito maganda sa ating Panginoon. Kaya open rebuke is better than secret love. Kung meron pa po tayong hinahambin na mga, hallelujah, yung mga inggit, mga selos, mga kapatid, sa ating puso, amen, hallelujah, huwag mo nang patayin ang sarili mo. Amen. Ipasa Panginoon po natin ito. Dahil wala mang ibang nakakita sa atin, pero kita tayo ni Lord, mga kapatid. Number 2, mga kapatid, fivefold ministry. Ito po, mga kapatid, ang fivefold ministry na nandito po sa ating devotional. Meron po dito, mga kapatid, pastor. Meron po dito, mga kapatid, na ginagamit ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang fivefold ministry, mga kapatid, mababasa po natin sa Epeso chapter 4, mga kapatid, or Epeso chapter 4 verse 11 to 12, mga kapatid. Ang ipinagkaloob niya ng mga iba ay maging apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay evangelista,
at ang mga iba ay pastor at ang mga guro. Ito po mga kapatid, ang 5 kaloob ni Lord sa mga tao. Hallelujah. At nandito po ito sa devotional, no? Hallelujah. Meron po ditong tinatawag ni Lord na hallelujah, pinagkalooban na maging apostol, no? Hallelujah. Meron po ditong propeta, meron po ditong evangelista, at meron pong pastor at mga teachers, mga kapatid. Sa ikakasakdal ng mga banal na gawaing paglilingkod sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. Sa isang church, mga kapatid, meron po talagang binigay ni Lord. Merong pastor, merong teachers, mga kapatid, for going perfection, para magtuturo sa atin, mga kapatid. Kaya, hallelujah, itong gawain ni Lord, mga kapatid, tinuturuan tayo, tinutuwid, hindi lang basta kay online lang, umattend ka lang, mga kapatid, para lang, hallelujah, present ka, kundi meron kang gagawin, hallelujah, sa buhay natin. May kanya-kanya tayong gagawin, hallelujah, sa atin ngayon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung anong ministry mo, gawin mo yan. Kung anong ministry ni Ate Ruth, sa atin lahat dito, mayroon tayong kanya-kanyang ministry, mga kapatid, na dapat natin nagampanan. Amen? Hallelujah. Kaya ito po, mga kapatid, to perfection. Gagamitin ka ng Panginoon, maging pastor ka sa imong pamilya. Gagamitin ka ng Panginoon, maging missionary ka sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Gagamitin ka ng Panginoon, hallelujah, maging, anong tawag dito, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, evangelista, mga kapatid, or evangelist, mag-evangelize ka. Hallelujah, ihayag mo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi pa nga, may kapanahunan o wala, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Ayan po, mga kapatid, ipinagkaloob yan ng ating Panginoon sa atin. Sa ating lahat nandito, meron po tayo, pero huwag tayong magtakot-takot. Kasi minsan, hindi natin nagagawa yung ating part. Hallelujah, nabilang tayo sa fivefold ministry, di natin nagagawa, mga kapatid, dahil naunahan tayo sa takot. May makikinig kaya sa akin? Meron kayang mga taong, hallelujah, makikinig sa akin? Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, praise God, hallelujah, may tumawag. Okay, sabi nga ng ating 2 Timothy, 2 Timothy, mga kapatid, 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi kapangyarihan sa pag-ibig at kahusayan. Praise the Lord. Hallelujah. Yun po ang pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mamaya ka na, tawag na. Praise God. Hallelujah. Sa buhay natin. Anong gagawin natin para magampanan po natin ang fivefold ministry, mga kapatid? Ang gagawin po natin, hallelujah, i-exercise po natin ang ating, hallelujah, ang ating kahiligan. Kung hilig mo, mga kapatid, magturo ka, mag-study ka, hallelujah. Kung hilig mo, mga kapatid, na mag-invite ka, mga kapatid, mag-invite ka, gagawin mo yan ng buong puso mo, kapatid. Amen. Hallelujah. Yun po ang agent of perfection. Fivefold ministry, nandito po ito sa atin, mga kapatid. Meron po tayong hilig, hallelujah. Yung kahiligan natin, gagawin po natin. Amen. Hallelujah. For God's glory, mga kapatid. Next, hallelujah, patient. Dahil tayo po ay agent of perfection, may patient po tayo, mga kapatid. Hindi po lang tayo, mga kapatid, na hallelujah, tinanggap na natin ang Panginoon, nabautismuhan na po tayo, mayroon na po tayong tinatawag, mga kapatid, natanggap na po natin ang Holy Spirit o Holy Ghost, mga kapatid, hallelujah. Kung wala naman tayong endurance, mga kapatid, ang tinatawag, ang sinasabi ng Panginoon, ang pagtitiis hanggang sa wakas ay siya lang ang maliligtas. Kailangan din po tayong magtiis. Kailangan din po nating pagtiyagaan, mga kapatid, hallelujah, hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Fivefold or the agent of perfection, mga kapatid, patient. Amen. Number 3, patient. James chapter 1 verse 3 to 4, ang sabi niya dito, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Patient, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin mo na, natanggap ko na si Lord, may pananampalataya na ako, nabautismuhan ako sa tubig ug sa Espiritu. Hallelujah. Pero doon sa problema, mga kapatid, hindi tayo, hallelujah, tinatawag naka-overcome, mga kapatid. Hallelujah. Sayang yung ating mga nagawa, mga kapatid. Amen? Hallelujah.
hayag po sa salita ng Diyos, ang mananatili hanggang sa wakas ay siya lang po ang maliligtas, mga kapatid. Kaya wag nating sayangin yung mga time natin na, hallelujah, ginagamit tayo ni Lord at sa mga may problema, hindi na tayo nagpalgamit sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya sabi nga doon, mga kapatid, sa Matthew 24 verse 12, dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay manlamig. Tandaan po natin, kung wala po tayong salita ng Diyos, mga kapatid, na nagpapaalala sa atin, hallelujah, patuloy ba tayo? No, hindi tayo makapagpatuloy, kaya every now and then mayroong salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin na kahit sister, nahirapan ka, patuloy ka lang. Amen. Hallelujah. Lahat na po na tinatawag na dumaan sa laro, mga kapatid, pag ikaw ay hihinto, hindi ka talaga mananalo. Amen. Pero kung ikaw kahit konti, hinay-hinay, basta kanunay, padayon lang, manalo talaga. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Patient. Patient lang, mga kapatid. Ang ating gagawin, i-apply natin ito sa ating mga sarili. Sabihin natin, Lord, bigyan mo pa ako ng mahaba pang patient. Dahil hindi pa natin alam bukas, nandito pa tayo ngayon. Bukas wala na tayo kasi may problema tayo dumating, mga kapatid, na ikakalugmok natin. But alalahanin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kailangan natin ng patient. Sabi dito, maraming manglalamig. Dahil sa pagkasagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, mga kapatid. Lagi natin itong tandaan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya lamang ang maliligtas, mga kapatid. Lagi nating isipin ito na salita ng Diyos. Yes, paulit-ulit to dito, ulit-ulit. Kung ito, dinidikdik ito ni Lord sa atin dahil gusto natin, mga kapatid, na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi ito gas-gas, lahat ng salita new. Every morning is bago na naman, mga kapatid. Hindi po natin sabihin na bago lang naman yan. Yes, bago nga. Kaya nga dinidikdik ni Lord sa atin para tayo, mga kapatid, ay lumakad tayo ng may katakutan sa Diyos. At magpatuloy tayo sa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok, hallelujah, na ating naranasan. Hallelujah, huwag tayo doon sa mga tao, mga kapatid, na pagdating sa problema, hindi mo na nakikita sa church. Amen? Hallelujah! Praise God! Amen po ba? Number 4 na po tayo, mga kapatid, prayer. Itong prayer, mga kapatid, hallelujah, importante po ito sa ating lahat. Even hindi man tayo nakapag-pray sa pangkalahatan, kailangan maglaan talaga tayo ng prayer na tayo lang at si Lord. Amen. Hallelujah. Huwag nating sabihin na nanghina ako, ayaw ko mag-pray. Kahit wala tayo sa gawain, mga kapatid, meron tayong schedule dyan. No, yung schedule ko talaga matulog at pagising. Yun po, schedule natin yan, mga kapatid. Amen. Iba yung nasa gawain tayo, mga kapatid. Iba yung gawain. Praise God. Listigi ka, basta nasa wistima. Gulfi? Digi ka. Arabic. Gulis, kalam English. Yala, maarif. Bas digiga, basto at 3:30, okay? Okay, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Mayroon kasing dumating na mga order, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Okay, next, mga kapatid, prayer po tayo. Praise God. Prayer. Sabi dito sa prayer, mga kapatid, every now and then manalangin tayo sa ating Panginoon. Dahil nga, ang panalangin, yun po ang nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Colossus chapter 4, mga kapatid, verse 6, ang sabi niya, ang inyong pananalita naway laging biyaya, ang pagkalasang asin, upang inyong malalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Sa pamagitan ng ating prayer, mga kapatid, panghingiin natin na, Lord, nawa mayroong lasang asin yung aking pananalita. Yung may lasa ba, malasahan sa inyong kasama na ganito, malasahan ni brother, malasahan doon sa mga backslider, mga kapatid. Hallelujah. Kasi tayo po ay tinatawag na ilaw dito sa mundo, mga kapatid.
Huwag nating hayaan yung ilaw natin ay maandap-andap. Hallelujah. Dahil tayo po'y gagamitin ni Lord, mga kapatid. Hallelujah. Ang tunay na labanan, hindi online, mga kapatid. Lagi ninyo yung tandaan. Lagi nating tandaan, ang tunay na labanan, piece to piece, mga kapatid. Maraming ginagamit ng Panginoon through online. Pero sa physical, mga kapatid, alam niya ni Ate Ruth, marami dito, mga galing sa online, ngayon wala na. Bakit? Hallelujah. Ang tunay na labanan, mga kapatid, hindi po online. Ito po is training ground po natin ito. Amen? Training ground pa lang, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pa tayo sa original na tinatawag na face to face, mga kapatid. Kung sa training ground, mga kapatid, nahirapan na tayo, lagi mong tandaan na mas mahirapan tayo sa face to face, mga kapatid. Baka sabihin mo, ay ayoko na maglingkod. Sa online, nakaka-stress. Oh, doon ako sa face to face. Naku, mga kapatid, hindi mo nga na-overcome yung online. How much more, mga kapatid, sa face to face. Kaya, i-overcome natin sa pamagitan ng prayer. Hallelujah. Agent of perfection, number 1, God's word. Number 2, fivefold ministry. Number 3, patience. Number 4, prayer, mga kapatid. Amen? Sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, hallelujah, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na makalasang asin upang inyong malalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Praise God, hallelujah. Praise God, mga Christian, mga kapatid, no, pag magalit talagang wala nang tinatawag, wala nang break. Hallelujah. Minsan nakapitisod po sa mga kapatid natin, no? Hallelujah. Kaya ito po hilingin natin ni Lord. Every now and then, Lord, gabayan mo po ang aking bibig na hindi po ito makapagtisod. Nawa, mayroong lasa, mayroong pag-ibig. Hallelujah. Praise God. Ito po, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating ipanalangin sa ating Panginoon. Number 5, mga kapatid. No, number 6 lang naman tayo. Okay. Number 5, kailangan natin ng godly fear. Mayroon tayong godly fear, mga kapatid. Mayroon tayong godly. Hallelujah. Natakot. Praise God. Lahat po tayo, kung wala pa tayong takot sa Diyos, wala tayo ngayon dito, mga kapatid. But meron tayong takot sa ating Panginoon, kaya nandito po tayo. Purihin ang Diyos sa lahat na nandito, mga kapatid. Dahil ito po ay gawain po ito ni Lord, mga kapatid. At hindi po ito sa tao. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, since 2020, mga kapatid, nagsimula po ito nung COVID. Hallelujah. Dahil takot tayo ba? Doon ako tinawag ni Lord, mga kapatid, no? At mayroon din pong nag-live streaming dati. Kilala po yan sa karamihan dito. Siya po yung dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo ay nandito ngayon. Talagang sabi ko sa Panginoon, kung wala yun siya, kung hindi ko yun siya nakilala, iwan ko kung mayroon bang devotional. Siya pa rin yung ginamit ni Lord, mga kapatid, na ako po'y magamit ng ganito. No? Magamit ako ni Lord. Hindi ko po akalain sa time ng natakot ako sa Lord. Hello? ايوه Yes. Where are you now? انا موجود لوكيشن. Okay. تحت؟ ايوه هذه وين العماره هذه ما ادري وين. انا موجود هنا حديقه. يلا روحي تحت. Okay. Okay, praise God, mga kapatid, no, yung mga order ba is dumating na. Ito naman yung kasama ko, hindi marunong magsalita ng English, kaya tayo po ang nakipag-usap sa tao na yun. Ando na daw sa baba, kaya salamat sa Panginoon. Okay, mga kapatid, pasensya po, mga kapatid, sa distraction. Okay, sana tayo? Number 5, godly fear, mga kapatid. Kailangan mayroon po tayong takot sa ating Diyos. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pagkasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, godly fear, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan, mga kapatid, no? Hallelujah. Therefore, there is promise, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit,
Perfecting holiness in the fear of the Lord. Hallelujah. Nakakatulong po ang may takot sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang takot sa Diyos, sabi pa nga sa Proverbs, mga kapatid, is the beginning of wisdom. No? Sabi doon sa, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, Kawikaan chapter 1 verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Pag yung tao na hindi nakikinig sa turo ng ating Panginoon, ibig sabihin, ang tinatawag sa Bible is mangmang po siya, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Praise God! Kaya purihin ang ating Panginoon, godly fear, mga kapatid. Sabi pa nga sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, praise God, na ang takot sa Diyos, wala na ibang tinatawag doon, mga kapatid, no? Hallelujah! Ecclesiastes, mga kapatid, 13. Hallelujah! Ito ang wakas na bagay, lahat ng naririnig. Sabi doon, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? Buong katungkulan ng tao. Tinatawag na tao, tayo ay tao. Buong katungkulan ng tao. Mamuhay tayo, mga kapatid, na may takot sa Diyos. Diba, pag tayo takot sa Panginoon, ano na tayo, mga kapatid, tinatawag na mayroon tayong konsensya na gumagawa ng masama. Mayroon tayong konsensya, mga kapatid, na manakit. Mayroon tayong konsensya na sagutin natin si madam na pangit niyong sagot. Kasi kadalasan ngayon, yung mga OFW, yung amo nila, yung tinatawag na sinisismis, di ba? Pero kung tayo ay may Diyos, mga kapatid, hindi na tayo naging chismosa sa ating mga kapatiran. Peer tayo lahat po, mga pantay po ang ating tinatawag, mga kapatid, na pagtratar sa ating mga kapatiran. Hindi po yung siya lang yung close ko. Hallelujah. Dahil lahat po tayo minahal ni Lord. Sabi pa nga ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos walay pinalabi. Saan po ba yan mabasa, mga kapatid? Roma. No? Ang Diyos walay pinalabi. Pero ang tao, minsan mayroon po silang pinalabi. Amen. Hallelujah. Kung meron kang pinalabi, hallelujah, magsisi na talaga tayo, mga kapatid. Dahil ang Diyos talaga ay wala siyang pinalabi. Walay pinalabi ang Diyos, mga kapatid. Lahat mahal ni Lord. Makasalanan ka man, lahat nagpapakamatay ang Diyos. Makakita tayo sa mga tao na wala sa sarili. Mahal, awa ang ating maranasan, ating maramdaman doon. Dahil sabihin natin, kawawa naman to gipakamatyan yan sa Ginoo, gipakamatyan. Lahat tayo, mga kapatid, ano man pong mga ginagawa natin. Amen? Hallelujah. Ang Panginoon po, wala siyang tinatawag na, ay, pinalabi, ito lang talaga yung mahal ko. Kasi ito ay nagpapagamit sa Panginoon. Ito ay maraming nagawa. No! Kung basihan natin, mga kapatid, na marami tayong nagawa sa Panginoon, wala yan, mga kapatid. Useless yan ang lahat. Dahil basahan po yan. Sabi sa Isaias, mga kapatid, basahan lang po yan sa mata ng ating Panginoon. Sabi nga sa Roma chapter 2 verse 11, kung hindi ako nagkakamali doon, sabi doon, hallelujah, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kung ang tao man ay naghahanap o mayroong pinalabi, lagi nating tandaan, mga kapatid, ano man ang kasalanan ng taong yan, mahal yan ni Lord. Hindi pa rin nagbabago ang value niyan, mga kapatid. Hindi pa rin nagbabago. Yes, nagkakamali man. Pero yung value ng taong yan, mga kapatid, hindi pa rin yan nagwawala. Dahil ang tao, bawat tao, mayroong value, mga kapatid. Kaya godly fear, mga kapatid. Last, number 6 na po tayo. Ayun, may oras na po pala. Number 6, suffering, mga kapatid. Itong suffering, maraming mga tao, mga kapatid, pagdating sa suffering, hallelujah, ay huminto, naglilingkod sa Panginoon, huminto. Nawawala po yan dito sa atin, mga kapatid. Ano man ang mga suffering nating naranasan, huwag tayong huminto, mga kapatid. Mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Lagi nating tandaan, naglilingkod ako, Lord. Hallelujah. Ngayon pa ba tayo na marami na tayong nagagawa? Marami na tayong alam. Marami na tayong tinatawag, mga kapatid, na aktuhan or mayroon na po tayong nasaksihan sa mga kapangyarihan ng Diyos. Marami na tayo. Alam ko po lahat kayo dito, mayroon na po kayong kumbaga nasaksihan
So, sa Tagalog 'to mga kapatid, yung naranasan na natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Kay suffering. Suffering, Hebreo chapter 2 verse 10, ang sabi niya, sapagkat nararapat sa kanyang pinaghukulan ng lahat ng mga bagay at ang pamagitan niya sa lahat ng mga bagay sa pagpadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal sa iyang mga gawa ng kaligtasan sa pamagitan ng mga sakit. Sakit sa puso, sakit sa literal, sakit sa mga tinatawag mga kapatid na mga salita. Yan po suffering yan sa atin. Mga paglutos, persecution, pag-BI sa mga tao. No, nandyan yan mga kapatid. Even ako, hallelujah. Amen? Marami yan mga kapatid. But, yan po ay nakipag-perfection sa atin mga kapatid. Kaya kung mayroon man tayong pinagdaanan, hallelujah, ay tanggapin natin si Lord. Lord, salamat sa mga ganitong mga bagay naming naranasan. Hindi po yan natin, hindi na tayo ma-shock mga kapatid. Lagi kong sinasabi, kung anumang problema, mas malaki man yung problema ang dumadana sa inyo, malaki ang tiwala ni Lord sa atin. Pero kung kunti lang yung problema mo, ay sabi ng Panginoon, hindi mo kaya, maliit, kaya ito lang. Pero mas hingin natin, Lord, bigyan mo pa ako ng malaking problema. Kasi doon ka mga kapatid, hallelujah, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. At nawa, hindi tayo kasali doon sa pag malaki yung problema natin, humiwalay tayo sa Panginoon. Sabi nga sa dyan mga kapatid, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. No? Tayo po kung sanga lang tayo eh. Kung humiwalay tayo dahil sa problema, wala naman tayong magagawa. Kaya huwag tayong humiwalay pagdating sa problema mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil sa Panginoon lang po tayo kakapit. Amen. Sabi pa nga doon mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali sa John chapter 15, verse 5, ang sabi doon, ako ang puno sa ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin, ako ay sa kanya. Ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang sabi ni Lord yun mga kapatid. Kaya huwag po tayong humiwalay sa kanya. May problema tayo, tanggapin lang po natin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil lahat po tayo, dadanas po tayo. Pero huwag tayong humiwalay sa Diyos. Purihin ang pagkabasa at pagkikinig sa ating salita mga kapatid. Balikan po natin ang ating teksto na mababasa po natin mga kapatid sa Timothy o 2 Timothy. Praise God. Hallelujah. At nawa mga kapatid, nakatulong po ang salita ng Diyos sa ating ngayon. Sabi doon, ang lahat ng kasulatan ay kinakansihan ng Diyos ay sa mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalansa, sa pagsaway, sa ikatuto na nasa katuwiran, upang ang tao sa Diyos ay maging sakdal, tinuturuan tayong lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya ito po mga kapatid, tinuturuan po tayo. Amen? God's words, yun po ang nagpakapagpalinis sa atin. Hallelujah. Walang iba mga kapatid. Ako, matagal akong naglilingkod sa Diyos pero bago lang talaga, no? 2019 nung nakapasok ako sa UPC diri sa Manila, mga kapatid. Di ko talaga yun makalimutan yung moment na yun na sabi ko na, Lord, I surrender all. Sinusurinder ko lahat mga kapatid pero nabaptize ako 2012. No? Dalawa kami sa aking asawa. Si Pastor Apilo po yung nagbaptize sa amin. Pero pagdating sa palalim ng Word of God sa akin, hindi talaga yan tatalab, no? Pag hindi talaga i-convict ni Lord, mga kapatid, kahit anong mong pakinig dyan, yes, nandyan ka. Pero physically present, pero mentally absent, mga kapatid. No, dati pagdating ng pastor namin, Apilo, ay, suot dahin kong sayal. Pero pag wala naman, bad na naman. Ganon mga kapatid ako. Ganon ako. Pero nung nakiusap ang Diyos sa akin, hiyang-hiya ako sa sarili ko mga kapatid. Yun ang pinakapasalamatan ko ni Lord sa buhay ko. Even masabi ko na hindi ako karapat-dapat. No? Hindi ako karapat-dapat. But thank you Lord dahil tinuturuan niya ako mga kapatid. No? Hallelujah. Hindi po basta-basta ang salita ng Diyos. Once na hindi ka i-convict ni Lord,
Kahit sino pa yang evangelista na mag-word of God, mga kapatid. Kahit sino pa yan. Pero doon akong hiyang-hiya ako sa sarili ko, mga kapatid. Nasabi ko sa Panginoon, ito na ang time, Lord. Nasusunod na ako sa iyo. Amen? At nawa, mga kapatid, sa ating mga buhay. Hallelujah. Hilingin natin sa Panginoon na i-convict tayo lagi sa salita ng Diyos. Lord, hallelujah, linisin mo kami. No? Linisin mo kami, Lord, sa lahat ng aming mga karumihan. Dahil ang Panginoon lang po ang nakapagpalinis sa atin, mga kapatid. Ang makapagpabago sa atin. Kahit pagaano pa yan kaganda salita ng Diyos. Yes, nakikinig ka. Yes, tumatalon ka. Praise God. Pero kung hindi talaga yan titimo sa ating puso, mga kapatid, wala tayong pagbabago. Kaya salita ng Diyos, agent of perfection, mga kapatid. Hallelujah. Sa pamagitan ng fivefold ministry, na kahit sino na lang yung nagtuturo sa atin, kailangan may patient tayo, may prayer tayo, godly fear and suffering, mga kapatid. Ito lang ang salita ng Diyos at tayo po'y manalangin, mga kapatid, sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon sa isang pagkakataon, O Lord. Hallelujah. Na muli, Panginoon, ako po inyong ginamit sa oras na ito. Maraming salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin. Even ako, Panginoon, dito ko po naranasan kung paano mo po ako minahal, O Lord Jesus. Salamat sa mga lingkod mo, O God, na ginagamit mo, Panginoon, upang mabuksan po ang aming puso, isipan, Panginoon, sa mga gawain na ito. Tulungan mo lamang po kami, Lord, na lumakad kami ayon sa inyong kalooban, Lord God. Ikaw po ang Diyos na kakilala sa amin at tunay nga, Panginoon, na wala kang pinipili na tao. Maging, hallelujah, sa aming lahat dito, mahal na mahal mo po, Panginoon. Gaano man namin karumi, gaano man namin daming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Inibig mo pa rin kami, O Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa devotional na this coming 28, Lord, 5 years na, Panginoon, kung saan mo po kami, Lord, hinuhubog, O Lord Jesus. Patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, God. At nawa, Lord God, hallelujah, lahat po kami, Panginoon, makapasok sa inyong hinahanda, Panginoon. Bigyan mo po kami, Lord, ng patient palagi, saan man kami dalhin ng aming mga paa. Ikaw ang maitaas, Lord. Hallelujah, hindi po ito darating ng 5 years, Lord, kung hindi mo po ito binuksan. Ginamit mo lamang kami, Lord, na instrumento. Hallelujah. Para iparating sa mga taong backslider, Lord, sa mga tao, Lord, na hindi na nakakilala sa iyo, sa mga tao, Lord, na tumalikod na sa iyo, makabalik sa iyo, Lord. Purihin ka, O God. Hallelujah. Itinataas ka po namin, Panginoon, palagi. Patuloy mo, Lord, na bakuran ng iyong banal na espiritu itong gawain mo, O God. Dahil kung wala po kayo, Lord, wala po kami ngayon dito, Lord Jesus. Patuloy po kami, Panginoon, hallelujah, na idako mo po, Lord, sa mga kapatiran. Dalaygon ka, God, hallelujah, sa oras na ito. Nawa, Lord, hindi lang 5 years, Lord, ang celebration. At lalo na, Lord, magkaroon na po ng physical church ang devotional, O Lord Jesus. Ikaw po ang Diyos, ang pinakadato, Lord God. Alam ko po, Lord, nakahanda na po ito. Hallelujah. Palakasin mo lamang po kami, Panginoon. At ikaw po ang laging maitaas sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyo ang pinakamataas ng papuri sa oras to sa pangalan mo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be all the glory and ibabalik ko po sa ating Miriam, dala CJ? Hag, ha? Mabitahat.
Ano ba? Send you dahil sorry. Buldolab.